Batay sa ulat ng Police Regional Office 11, lumalabas na hindi mga pulis kundi mga sibilyan ang nahuling gumagamit ng droga. Na ang nagpositive po sa drug test ay mga civilian employee po ng LGU po ng Davao, hindi po PNP members po ito. Mismong nakausap ko po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11. And in fact, hindi po yung ating forensic group yung nagkandak po ng drug test dahil ito po ay mga civilian employee. Gusto lang po nating i-correct po yun. Ito ang nilinaw ng PNP kasunod ng kumalat na balita na mayroon daw 37 tauhan ng Davao City Police Office na sinibak dahil sa paggamit ng illegal na droga. Hindi mga pulis kundi pawang mga sibilyan ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga sa Davao City. Ito ang nilinaw ng PNP kasunod ng kumalat na balita na mayroon daw 37 tauhan ng Davao City Police Office na sinibak dahil sa paggamit ng illegal na droga. Ay kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, batay sa ulat ng Police Regional Office 11, lumalabas na hindi mga pulis kundi mga sibilyan ang nahuling gumagamit ng droga. Gusto lamang po nating i-correct ito pong report po na ito na ang nagpositive po sa drug test ay mga civilian employee po ng LGU po ng Davao, hindi po PNP members po ito. Mismong nakausap ko po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11. And in fact, hindi po yung ating forensic group yung nagkandak po ng drug test dahil ito po ay mga civilian employee. Gusto lang po nating i-correct po yun. Una nang kinundina ng Davao City Police Office ang anito'y pagpapakalat ng fake news mula sa isang istasyon ng radyo hinggil sa usapin na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa imahe ng pulisya. Sa katunayan, nang sumailalim sa drug test ang lahat ng Davao City personnel, lumabas na negatibo naman ang resulta ng mga ito. Sa kabila ng paglilinaw, pinatulan pa rin ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang isyu kasabay ng plano nitong pagsiyasat sa hanay ng pambansang pulisya. Sa uli, nakikiusap ang DCPO sa publiko na itigil ng pagpapakalat ng peke at malisyosong mga balita na nagdudulot ng duda sa publiko. Pwede rin daw kasi itong makaapekto sa tiwala ng publiko sa kanilang kapulisan. Kasabay nito ang pagsisiguro na prioridad mismo ng Davao City Police ang pagpapatupad ng programa at kampanya para siguruhing ligtas ang mamamayan ng Davao.